Good morning po sa inyo lahat. Isa pang muli yugto na ating daily Bible blessings. Ang pamagat po ng ating aralin ngayong umaga ay kaligtasan, pagbabago, at paglilingkod. Kaligtasan, pagbabago, at paglilingkod. Kung ikaw po ay isang magulang o pastor, isa pong malaking hamon ay kung paano may hikayat ang iyong mga anak at makasapi ng iglesia na aktibong makibahagi sa gawain ng Panginoon. Mari pong isang pastor ay nanalangin na mga membro ay kumilos. Lagi nagbibigay ng hamon sa pulpito ng aral na sila po ay makibahagi. Maring magbibigay po siya isang pastor ng mga pagsasanay o training upang sila ay makagawa at makapaglingkod. Ngunit maaari po sa kabila ng mga ito, sila ay deadma lamang. Ganyan po sa mga magulang, maaari po naranasan ninyo bilang mga magulang ng mga nakasabing Kristiyano na sila po hinikahit nyong maglingkod sa Panginoon. Pinaalahanan, hinahamon, na sumama sa panambahan, na sila makibahagi sa mga gawain at ministeryo sa iglesia. Ngunit maaaring sila po ay parang deadma lamang. Maaaring kaya po ang dahilan ay na sila ay parang deadma lamang ay dahil nga sila ay ganoon. Dead lamang. Baka naman sila po ay patay pa sa spiritual. Baka sila hindi pa pinanganak na muli. Baka sila po hindi mga ligtas. Baka sila ay hindi pa mga Kristiyano. Baka po sila ay hindi pa mga anak ng Diyos. Kaya paano nga naman sila maglilingkod sa gawain ng Panginoon kung sila ay hindi pa binago? Wala pa silang Jesus sa kanilang puso, na silang Kristo sa kanilang buhay, at wala pang banal na Espiritu sa kanilang buhay. Tayo pong tandaan, no? Sabi nga sa 2 Korinto 5:17, na kung nais nating maging bagong nilalang, dapat tayo magipag-isa kay Kristo ating Panginoon. Ay naman po sa Efeso 2:1-2, dahil sa ating pagsuway at mga kasalanan, tayo po ay dating mga patay. At ang ating sinusunod ay ang masamang takbo ng mundong ito, sa limbutang ito. Kaya po ating pong suriin ating sarili, ating putiyakin na ang mga kapamilya natin, ating kaiglesia, ay pang mga ligtas at binago. Kaya po mga magulang at iputiyakin na inyong mga anak ay pang mga tunay na manampalataya. Sapagkat ang kaligtasan at pagbabago, sila po ang mga pundasyon ng ating paglilingkod. Maraming salamat.